Truth number 2, yung zero balance billing na yon only covers fixed case rates, not actual costs. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabing fixed case rates, kung ano lang yung sinabi na ceiling o presyo per case, per kaso, yun lang yung zero balance billing. Kung ano lang yung rate ng kaso, per kaso, yun lang ang sagot ng zero balance billing. For example, stroke, 28,000 pesos. Breast cancer, 100,000 to 110,000. Kidney transplant, 600,000. So kapag ka, for example lang, ayaw nyong gawin yung LCIF, carbs pa more, vegetable oil pa more, plant toxins pa more. So ganun ang ginagawa nyo. And then pumutok ngayon yung ugat nyo sa batok, na-stroke kayo, di ba? Kasi namamaga, may atherosclerosis, may inflammation, hindi makadaloy ng maganda yung dugo sa batok nyo. Eh may ugat dyan, nagbara-bara, pumutok ngayon, na-stroke. Diba? Eh yung cause ng inflammation, one of the nutritional causes ng inflammation is carbs, vegetable oil, and of course plant toxins. So, pumutok, na-stroke kayo ngayon kasi ayaw nyo nga gawin yung LCIF. Kasi naniniwala kayo doon sa mga sasayaw-sayaw na doktor, tsaka sa mga sasayaw-sayaw na fitness trainer. So, pumutok ngayon. Pagpunta mo sa DOH, retained hospital, oh, doc, nurse, sabi ni PBBM, zero balance billing policy. May stroke ako, ngayon nakaganto na ako, di ba? So, may stroke. Kailangan niyo akong gamutin. Sasabihin ng hospital, okay, DOH retained hospital kami, up to 28,000 pesos yung stroke. Oh, so, magkano ang bill ko, doc? Ang bill mo, 500,000. So, sasagutin ba ng zero balance billing policy? Sasagutin ba ng gobyerno? Sasagutin ba ng PhilHealth in particular? Yung 500,000 pesos. That's the question eh. So, na-stroke ka, ang bill mo ngayon doon sa DOH Retained Hospital, 500,000. Stroke. So, sasagutin ba ng PhilHealth yung 500,000? Hindi. Hindi. Ang sasagutin ng PhilHealth is 472,000. Bakit? Kasi ang nakalagay doon sa fixed case rate. Okay? Ang nakalagay sa fixed case rate ng stroke ay 28,000. So, kung 500,000 yung bill mo sa stroke,